Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay expert sees Bitcoin surge ahead as US economy falters. Kaya ayan, meron daw pong isang crypto expert dito na nakikita po niya na si Bitcoin ay makakaranas po ng matinding pag-angat sa presyo bago ang ekonomiya ng US ay manghina. Ayan, manghihina daw yung ekonomiya ng US. At dyan naman po, bago po mangyari yan, ay lalakas daw po itong si Bitcoin at sasabog ang kanyang presyo. Kaya yan po ang ating pag-uusapan or aalamin ang dahilan ng eksperto dito kung bakit niya nasabi ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. At ayun po mga ka-crypto, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay as Bitcoin struggles to recover from recent losses, notable analyst Michael Van de Poppe suggests a major bull run may be on the horizon. Ayan. Sabi rito ng isang kilalang crypto analyst na sing Ginoong Michael Van de Poppe, maski nakakaranas po ng losses ngayon itong si Bitcoin or ito po ay nagpi-perform kung saan ay nakakaranas po siya ng pagbagsak, ay wag daw po tayong mag-alala kasi sa nalalapit or halos tanaw na po natin ang kanyang mararanasang pagbangon or major bull run. Drawing comparisons to historical financial events, Van de Poppe believes the current economic cycle is similar to the 1930s gold standard and the dot-com bubble of 2000. His analysis highlights the growing concerns surrounding the US economy and its global position, which could fuel a massive Bitcoin surge. Kaya ayan po ang dahilan ni Ginoong Major Van de Poppe kung bakit niya nasabi na nalalapit na ang major bull run dito kay Bitcoin. Siya po ay gumawa ng pagkukumpara sa mga kasaysayang kaganapan sa pinansyal or mga financial events. At ayan, siya po ay naniniwala na mayroon daw pong pagkakatulad si Bitcoin sa 1930s gold standard at saka yung dot-com bubble nitong taong 2000. Ayan. At sabi niya, yung tumataas or yung nakakabahala, yung patuloy na nakakabahala na mga kaganapan or kalagayan ng ekonomiya ng US at yung kanyang global position. Kasi alam naman po natin na meron na po yung lumawas na bagong fiat currency. Yan po yung tinatawag na BRICS. At yan yung parang nagpapahina sa pera ng US economy na US dollar. Kaya yan po yung mga patuloy na lumalaki na concerns or pagkabahala dito sa ekonomiya ng bansang US. At yan, yung parang nag-fuel or parang nagdudulot ng sanhi dito kay Bitcoin para ito ay makaranas ng price surge or matinding pag-angat sa kanyang presyo. The U.S. economy's weakening position. Van de Poppe highlights growing concern about the U.S. economy, noting troubling economic data such as job openings and ADP non-farm employment changes, which are at their worst in 3 years. Ayan po. Yan po yung mga ilan sa mga bagay na nagdudulot na rin sa hindi magandang kalagayan ng US economy. Yan po yung mga job openings at saka mga non-farm employment. Kaya nagaganap na raw po yan sa mga nakalipas na 3 taon. He attributes this economy strain to the Federal Reserve's policies of rising interest rates and quantitative easing or QE, which despite temporary resets have exacerbated inflation, which with US debt exceeding $35 trillion. Van de Poppe foresees ongoing economic challenges. Ayan, ang dami po palang issue or problema na nararanasan ng ekonomiya ng bansang US. At yan, lamang po yung mga ilang nabanggit
ni Ginoong Michael Van de Poppe dito. Yung mga pulisiya raw ng Federal Reserve, ayan, at saka yung mga temporary resets, at saka yung utang, napakalaking utang ng bansang US na umaabot po or higit po sa $35 trillion. The decline of the US dollar's status as the world's reserve currency is also concerned. Van de Poppe points to the increasing influence of BRICS nations and the weakening of the dollar against currencies like the Canadian dollar, Japanese yen, and euro. He anticipates that the Fed will introduce rate cuts, signaling deeper underlying issues in the economy. Kaya ayan na nga, binanggit ko kanina, yung BRICS. Ayan. Yan po yung kumokontra ngayon sa US dollar ng economy ng bansang US. At nagdudulot po yan ng paghina hindi lamang po sa US dollar na currency, kundi maging sa ibang mga currency tulad po ng Canadian dollar, Japanese yen at saka euro. Bitcoin's role in financial market. Amid economic turbulence, Van de Poppe asserts that Bitcoin will play a key role as a safe haven asset. He compares Bitcoin's potential performance to gold's rise during the 1930s, noting that the Bitcoin's 4-year cycle is consistent with historical trends. Kaya yan, naniniwala po itong si Ginoong Michael Van de Poppe na kapag ang ekonomiya ng bansang US ay ayan na, nag-umpisa na po sa pagbagsak nito, ay yung mga tao or mga investors ay lilipat kay Bitcoin. Ayan, at ituturing po nila itong si Bitcoin bilang isang safe haven asset or isang ligtas na asset kung saan ay magandang ilipat or ilagay yung mga asset. Yan. Kasi syempre kung pag nakalagay po yan sa US dollar ay liliit po yung purchasing power niyan or manghihina. Kaya yan ang nakikita na magiging dahilan na magdudulot ng demand kay Bitcoin at aangat ng todo ang kanyang presyo. As investors become wary of traditional financial institution, Van de Poppe expects Bitcoin to emerge as a preferred asset for those seeking self-custody and control over their investments. He predicts that Bitcoin will see a significant rally in response to upcoming rate cuts and potential QE measures. Ayan na nga po ulit. Ayon po kay Ginoong Michael Van de Poppe, ay sabi niya na itong si Bitcoin ay ituturing po ito ng mga investors o mga tao na naghahanap ng magandang paglalagyan ng kanilang mga asset. At saka syempre yung mas may control sila sa kanilang investment. Kasi si Bitcoin ay isa po siyang decentralized na asset. Ayan, alam naman po natin siguro ang pagkakaiba ng centralized at saka decentralized. At ayon po sa kanyang prediction ay si Bitcoin ay makakaranas ng matinding rally dulot po ng paparating na rate cuts at ang potential QE measures. Kaya ayan, ganyan po katindi ang inilabas na pahayag rito ng isang crypto expert. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kaya po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.